Ikaw ba ay mahilig sa pagninegosyo at madalas sumubok ng bagong pagkakakitaan? Kung gayon, ang videong ito ay marapat mong tunghayan sapagkat maaaring ito ang sanhi kaya patuloy kang minamalas at hindi sineswerte sa buhay. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng ilang piraso ng pako sa iyong bakuran o sa harapan ng inyong tindahan? At dahil sa ito nga isang pangkaraniwang piraso lamang ng pako, kung kaya naman wala kang ang pakialam. Subalit bilang isang negosyante o mayroong maliit na tindahan, ay huwag na huwag mo itong babaliwalain. Dahil maaaring ito nga ang sanhi ng mabagal mong pag-asenso at matumal na kita sa iyong kabuhayan. Marahil ay masasabing bahagi na nga ng ugaling Pinoy ang salitang inggit. Inggit na laging sumisira sa pagkakaibigan at pagsasamahan. Sumisira sa ilang pamilya at kadalasan ay sa inyong pinagtatrabahuhan. At hindi nga imposible na nagaganap rin ito maging sa iyong ikinabubuhay. Inggit dahil ikaw ay maaaring mayroong tindahan na mas mabenta, mas matao, at mas asensado. Kaya naman nilalagyan nila ng kakaibang uri ng pako ang paligid ng tindahan mo, na kung ito ay mangyayari, ay magpapatuloy nga ang kamalasan at hanggang sa lubusan ng bumagsak ang iyong kabuhayan. Subalit ano nga ba ang espesyal sa mga pakong ito? Ito ay isang uri ng pako na makukuha lamang sa isang partikular na lokasyon o lugar, na mas minabuti ko na nga lamang na huwag itong banggitin, upang hindi na nga matuksong subukang gawin ng ibang mayroong maitim na hangarin. Napakabisa ng kontraswerteng ritual na ito, gamit lamang ang mga piraso ng pako. Kung kaya naman kung ito ay mapansin mo at makita sa iyong bakuran, ay huwag na huwag mo itong ipagpasawalang bahala. Walisin ito at ilayo sa iyong bakuran upang makontra mo nga ang mga patungkol na dasal dito. Sapagkat isa ang pako sa mga metal na mainam na nagtataglay ng mga umhom o dasal na binasag dito. Kung kaya dapat ay huwag na huwag mo itong ipagpasawalang bahala. Mayroon rin namang mga mabubuting gamit ang mga pako. Subalit kung magamit nga ito sa kasamaan, ay labis ngang nakababahala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mayroon ba kayong puno ng kalachuchi sa inyong bakuran? Isang klase ng puno na marapat mo raw putulin at alisin sa harapan o sa paligid ng iyong tahanan. Ano-ano nga kaya ang mga kamalasan o negatibong dala at simbolo ng halamang punong ito? Ang halamang punong kalachuchi. Hello, what's up? Your best here. Pero bago mo gawin iyan na alisin ang puno ng kalachuchi sa inyong bakuran, ay marapat na alamin mo muna ang marami pala nitong kagamitan at kahalagahan. At saan nga ba nagmula ang paniniwalang ito na may inihahatid palang kamalasan ang punong ito? Ang kalachuchi ay isang klase ng puno na kilalang kilala dahil nga sa mga taglay nitong magagandang bulaklak. Isang puno na karaniwang tumataas lamang ng 5 hanggang 6 na metro. Subalit lumalago naman ang mga puno nito. Isang mainam na halaman ang kalachuchi na mayroong kakayahang mabuhay sa ilalim ng matinding sikat ng araw at maging sa malamig at maulang panahon. Nagtataglay ito ng mga pahabang bilugang mga dahon at dagta na pinaniniwalaang nakalalason kahit mapasahayop man o mapasatao. Ang mga magaganda nitong bulaklak ang siyang nagpasikat sa punong ito. Madalas nga itong may petals na kulay puti at dilaw naman sa medyo sentrong bahagi nito. Subalit gaya ng ilang halaman, marami rin namang klase o variety ang mga kalachuchi sa iba't ibang kulay nga ng bulaklak nito. Ang kalachuchi ay isang plumeria
at tinatawag ring frangipani dahil sa mababango nitong mga bulaklak. Subalit sa ibang bansa, tulad nga sa Thailand, sinasabing ang kalachuchi raw ay isang punong hindi mainam alagaan sa bahay o sa labas ng tahanan, sapagkat ito ay simbolo raw ng kalungkutan at kamatayan. Madalas pa nga kahit nga sa India, ito ay kanilang ibinabakod sa mga sementeryo o mga libingan. Subalit iba-iba talaga tayo ng paniniwala sa iba't ibang panig ng mundo. At magugulat ka na sa ilang mga bansa pala, ito naman ay simbolo ng pag-ibig at katapatan. Kung maglagay ka nga raw ng isang bulaklak nito sa kanang tenga mo, ito ay nangangahulugan na ikaw ay naghahanap ng magiging kasintahan. At kung sakali namang sa kaliwa, ikaw naman ay taken na pala. Ayon naman sa Feng Shui, ang frangipani o kalachuchi ay simbolo ng wagas na pag-ibig. Madalas ring ialay ang mga bulaklak nito sa mga templo o bahay-sambahan, lalo na nga sa relihiyong Budismo. Ang kalachuchi ang siyangang pambansang puno ng bansang Laos at pambansang bulaklak naman ng bansang Nicaragua. Itunuturing nga nila itong isang sagradong puno. Sa bansang Vietnam, ang dahon ng frangipani o kalachuchi naman ay mainam palang panlunas sa mga pamamaga sa balat. Kanilang itinatapal ang mga dahon nito sa mga masakit at namamagang bahagi ng katawan. Ang bulaklak rin nito ay mainam na lunas para naman sa mga may iniindang karamdaman kagaya ng high blood pressure, ubo at dysentery. Kung ikaw naman ay stress at parating balisa, ang pagpapausok ng tuyong bulaklak at dahon nito ay isang calming agent na maaaring pangalis ng stress, anxiety at insomnia. Alam mo rin ba na ang kalachuchi pala ay hindi basta-basta masusunog, maliban na lamang kung initin ito sa 500 degrees Celsius na temperatura. Mayroon ding isang klase ng uod na tinatawag na Pseudosphinx tetrio na pawang sa kalachuchi lamang o sa puno nito tumitira. O hindi ba sa palagay mo dapat pa bang putulin ang tanim mo nito? O ang magpasalamat na lamang sapagkat marami palang mga pagpapala at positibong biyaya ang sumisimbolo at daladala ng punong ito. Ikaw, ilang kulay na ng kalachuchi ang iyong nakita? At saan mo nga ba ito madalas na ginagamit? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.